si Pastor Quiboloy will be the #1 senator in 2025. May isang senador din na hindi pa siguro na briefing or hindi pa siguro alam kung ano yung batas, Attorney Mark, patungkol dito sa sino lang ba ang pwede or hindi ba pwedeng tumakbo ang butihing pastor dahil siya'y nakadetine sa kasalukuyan. Maaari niyo po ba siyang lecturean ba ang tawag dyan? Seminar, attorney. To be a senator, you must know, number one, actually, hindi kailangan ng batas. Hindi kailangan ng abogado maging senador. Kailangan lang na may sentido común ka. Yun lang. Kung may sentido común ka, na sinong qualified, paano mahalin ang bayan, paano mo gampanan ang iyong obligasyon bilang senador, yun lang kailangan to be a senator. So, to be a senator, age qualification, enough si Pastor Quiboloy. Residency, may qualification si Pastor Quiboloy. Yung tinatawag na citizenship, may qualification si Pastor Quiboloy. Able to read and write, is more than able to read and write. He is a very well-versed with respect to the Bible, with respect to the philosophy of man, with respect to God's words. Very well-versed si Pastor Quiboloy. And wala naman na nakalagay doon na si Pastor Quiboloy, kung may mga argument, may mga allegations man laban sa kanya, that's still a pending case. There's a pending case pa yan. So it's not yet final, it's not yet executory, it's still pending on trial pa nga eh. And sabi nga natin sa ligang batas, Pastor Quiboloy is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. It means walang obligasyon si Pastor Quiboloy na ipapatunayan ang kanyang sarili na inosente siya, because the law or the Constitution itself presumes Pastor Quiboloy as an innocent person. And lastly, may nagtatanong sa akin, paano daw magkampanya si Pastor Quiboloy that he's detained? Sabi ko, hindi kailangan ni Pastor Quiboloy ng mga kumpanya. Ang taong bayan mismo ang mag-campaign for him. So yun ang gagawin natin. And lastly, the mere fact na nagtumakbo si Pastor Quiboloy is very optimistic na malapit na siyang lalabas. Kasi based sa mga allegations sa kanya na matagal na na-dismiss, na buhay lang, I don't know bakit ang buhay yan, maybe because of politics, yun. Doon yun ang mga allegations na wala namang basihan. So that's why he's very optimistic na ma-acquit siya sa mga kaso. That's why he's running for senator, because he believes and ready to serve the Filipino people as the senator of the Republic of the Philippines. Attorney Mark, kamusta po si Pastor sa last po ninyong pag-uusap? And may we know when po? Yes. Alam mo ba, sa last week pag-uusap, hawak niya yung kona niya. Bawal kami magdala ng picture o magdala ng cellphone. So imagine namin itong kamay ko, sabi ko, Pastor, smile. Ganoon, pak, smile, Pastor. Para imagine namin na pinicture namin si Pastor na nakahawak ng kona niya, and he's very happy, he's very excited, and very handa. Ready na sa campaign, anong strategy, anong gagawin natin for the campaign, paano tayo mag-organize tayo, magtulungan tayo, mga volunteers, kailangan natin tawagan ng mga volunteers, i-organize natin mga volunteers. Yun pa rin usapan namin. Pastor, pwede na tayo mag-start, hindi mag-campaign, but magpakilala sa yung ibang mga sulok ng bansa na hindi ka pa nakilala. Yes, kilala na ang pangalan ni Pastor, but as a person, baka hindi pa lahat na nakakilala, so pakilala natin, lalo na yung ibang mga media na may mga bias na mga pinagsasabi, so kailangan natin i-counter yun, yung mga bias na media. And lastly, yes, KOJC mga members will vote for you. Kailangan natin lumabas sa KOJC na mag-campaign, kasi ang KOJC members, they will all support for you, they will all vote for you, they will campaign for you. Ang gagawin natin sa labas ng KOJC, doon tayo magkampanya para makuha natin 10 ni Pastor Quiboloy. Si Pastor Quiboloy will be the #1 senator in 2025. Attorney Mark, malaking unifying factor ang butihing pastor sa lahat po ng faith institutions dito sa bansa. Lalo po't ang kanya pong #1 sa legislative agenda ay magkaroon ng batas protecting the hallowed grounds ng lahat po ng mga simbahan
dito po sa Pilipinas. Yes, tama. Meron na po bang nag-contact ng mga religious institutions sa kampo, nagpapaabot ng mensahe at felicitation sa butihing pastor na tamang-tama at timely yung kanyang isinusulong na panukalang batas? Dami ng mga bishops ay doon sa ibang mga reliyon tumatawag sa akin, gusto ako ma-meet. So dami nang lumalapit sa atin kasi I don't know bakit ako yung nilapitan. I'm just a representative of Pastor Kibuloy filing the COC, but dami nang lumalapit sa atin na mag-volunteer. So may mga bishops sa mga simbahan na gusto nila na yung kanilang simbahan makatulong for Pastor Kibuloy. May mga youth sectors na tumatawag sa atin, yung dating mga kasamahan natin sa politika nung 2022 elections, willing to volunteer for Pastor Kibuloy. So ang dami nang gustong mag-start daw. So they're very excited to campaign, to support, to help organize the Pastor Apollo Kibuloy for Senator movement or the Pastor Apollo Kibuloy volunteer organization. Dami nang gusto mag-organize niyan. And they want lang na recognize sila sa grupo natin that they are supporting Pastor Kibuloy for Senator. Okay, Mark, based po sa yung experience doon po sa facility kung nasan si Pastor ngayon, kamusta yung mga pulis na nakapaligid sa kanya, yung mga nagbabantay? Kasi yung mga pulis na yun, meron ding paniniwala sa Dakilang Ama. Meron din yan mga simbahan na pinupuntahan tuwing linggo at paniniwala. Ang sinusulong po ni Pastor ay para din po sa mga pulis. Hindi lang sa mga pulis, para po sa mga taga-AFP, lahat natin mga Pilipino dahil tayo po bilang bansa, bilang tao, bilang Pilipino, ay matindi po ang ating paniniwala sa Dakilang Ama. In fairness naman sa mga pulis nandun, mababait yung mga pulis doon. And I think natutuwa sila nung nalaman nila na si Pastor Kibuloy ay tatakbong senador sa ating bansa. So the more happy sila, walang special treatment si Pastor doon. I have to clarify it. Walang special treatment. But yung pakikitungo ng mga pulis sa kanya, parang lalong gumanda, lalo silang bumait kay Pastor. So, in fairness naman sa mga pulis na nagbantay sa kanya, sobrang bait nila ni Pastor Kibuloy. Kuya Mark, ano po ang mensahe ninyo, sir, sa ating pong mga kababayan ngayong pong umaga? Sa lahat po ng mga kababayan natin sa SMNI, sa KOJC, or outside SMNI, outside KOJC, magtulungan tayo. We need to organize. We need to help Pastor Kibuloy na sana may taguyod niya yung kanyang mga advocacy bilang isang senador sa buong Pilipinas. Hindi kaya ni Pastor kung siya lang mag-isa or yung KOJC lang. Kailangan natin na magtulungan. Hindi lang natin iboto si Pastor, kung hindi kailangan natin siyang ikampanya. Kasi pag ikampanya natin sila, one KOJC member should campaign at least 10, 20. Pagkuha nila 20 votes, 30 votes, that's more than enough for Pastor Kibuloy to win this election. Because kung manalo si Pastor Kibuloy, hindi victory yan ni Pastor Kibuloy. Victory yan ng bawat Pilipino. Victory yan ng bawat ordinaryong Pilipino. Kasi may boses na po tayo doon po sa Senado. Kasi si Pastor Kibuloy, hindi lang boses ng mga ordinaryong Pilipino sa Senado, handa po siyang makinig sa lahat po ng ordinaryong Pilipino. Madaling lapitan at mapagmahal sa ordinaryong Pilipino, lalo na sa mga IPs, sa mga masa, sa mga peasants, at saka sa mga workers. Maraming salamat, Attorney Mark Tolentino, sa inyong pong pahayag ngayong umaga. Thank you, sir.